Morning. Yan, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na narito. Pakibati mo naman ng happy Father's Day mga tatay. So it's the third week of June. Every third week of June, we are celebrating the Father's Day. So salamat sa tatay natin sa langit, no, sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. By the way, welcome din sa New Year ng church natin dahil katatapos lang ng ating 35th anniversary. Ngayon nga ay pumapasok tayo sa ating ika-36 na taon ng ating pagsasama-sama. Kung na-miss nyo yung introduction ni Kuya Fred kanina, di ba, about sa last week's event and then our New Year, no, as a family. So, pasok tayo ng bagong taon, no, para sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. At ang pag-usapan po natin this new year, no, is how enlarging our capacity. No? How do we enlarge our capacity? Enlarging your capacity. Pero before that, bago natin pag-usapan po paano natin enlarge yung capacity natin, siguro mas maganda na balikan muna natin yung ating mandate from the Lord in Genesis chapter 2, verse 15. Genesis 2:15. Actually, this is not part of my sermon preparation, pero kanina, ito yung in-impress ng Lord sa akin. So siguro this is a good beginning, no? Para pag-usapan natin yung enlarging your capacity. Genesis 2:15. Ayan. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So, ito yung simula nating lahat, di ba? Of course, yung panahon na ito, it was only Adam. No? Si Adan pa lang ang nandito bago pa nilikha si Eva. So the mandate was given to the men, sa mga kalalakihan, kay Adan, to Adam first, no? Before it was shared to Eve. So Adam was first put, no, in the Garden of Eden. What is the Garden of Eden? Garden of Eden. So, if you look up into your dictionary or ask Google, diba? Kaya minsan pagka nagme-message, hindi na ako masyadong, ano ba yun, when it comes to information, because everyone has an access to information. No? Pero one of the meanings that you will not find, no, in Google is Eden, no, is also means glory. No? Glory din ito. It's not only pleasure. That is what you will find in Google. You know, it's a place of pleasure, but it's also a place of glory. Kasi nga ang Eden, no, ay ang unang tahanan natin na kasama natin ang Diyos. No? Kaya sa tahanan na ito, nakasama mo ang Diyos, no, hindi lang pleasure. No? Kasi ang konsepto kasi ng Eden, parang paradise, di ba? Kaya it's full of pleasure. But in Eden, no, is where we also experience the presence of our Lord, the glory of our Lord. In a sense, ang Eden po ang unang tahanan natin. Ang Eden. Ito yung larawan ng tahanan ng tao. Doon tayo nilagay ng Panginoon. Wala pa ho yung ating mga kubo, wala pa yung mansyon, no? Wala pa yung ating bungalow, no? Wala pang bahay. No? Ang tao ay nilagay ng Diyos sa isang tahanan na kung saan ay isang paraiso, isang hardin. No? At kung saan ay naranasan natin ang kanyang kaluwalhatian. So yun ang tahanan ng tao. Kaya nga ang challenge sa atin ngayon, bagamat may mga tahanan na tayo, gawin yung tahanan natin na Eden. Na kung saan naranasan natin, diba, ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kasi yun ang original intention ng Diyos, no, para sa tao. Ang makasama siya, no, na mamuhay sa kanyang tahanan. So nilagay tayo ng Diyos sa Eden. At sa Eden na yon, sa ating unang tahanan, imagine mo, no, ang ganda ng ating unang tahanan, no, na walang pollution, malinis, no, maaliwalas. Kaya nga minsan namimiss natin yung probinsya
pagka tayo nagbibiyahe. So, nakikita natin, di ba, yung kagandahan ng isang lugar. So, ang ideya ng isang lugar sa kabuuan ng daigdig na nilikha ng Diyos. Hindi naman ang buong daigdig ay Eden, di ba? Meron lang isang lugar na kung saan ginawa ng Diyos na tahanan natin. Upang mula doon, ang tao gagawin ng Eden, no, yung buong daigdig. Right? So, yun ang pangalawang gawain, no, na pinagkatiwala ng Lord para sa atin. Pero una muna sa hardin. At anong sinabi ng Diyos sa tao? To work it and take care of it. Itong tahanan na to, kailangan daw i-work mo at ingatan mo. Meron pa na ibang translation? Any translation, Kuya Caleb? So we can see the other words. To tend and keep it. Okay? Tend and keep it. And New King James Version. Sa Tagalog, kanina nakita ko may Tagalog ka. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. So may dalawang gawain tayo, no, sa ating tahanan. Remember, Eden is our home. Pagyamanin natin ito at pangalagaan natin ito. Now, work in other verse in English, di ba? Yung pagyamanin. Kasi yung ginamit na salita dito na work, pagyamanin, ay may kinalaman, no, sa vision. Vision. Literal meaning nun, pangitain. No? So sa Garden of Eden, ang isang magiging gawain ng tao, dalahin ang Eden, no, sa pangitain ng Diyos. No? Hindi lang ito basta bubungkalin, aalagaan, no, tataniman, pagagandahin, no? Kundi may pangitain ng Diyos, no? We will work with it para mangyari yung magandang pangitain ng Diyos. Iyon po yung salita doon na pagyayamanin natin. Ayon sa paningin, no, ng ating Panginoon, sa Kanyang kagustuhan. Kung ihahalin tulad mo ito sa ating tahanan ngayon, diba, since Eden, no, ito yung unang nating tahanan, so tahanan natin ngayon, diba, dapat meron kang pangitain kung saan mo dinadala yung tahanan mo. Mahalaga to sa mga tatay, di ba? Kasi ang tatay ang leader ng tahanan. Di ba? Dapat meron kang pangitain kung saan patungo ang iyong pamilya, kung saan patungo ang iyong tahanan. Kasi pag walang pangitain, no, wala kang pagyayamanin, no, mananatili ka lang kung nasan ka. At marami sa mga tahanan natin nananatili lang sa estado kung paano natin ito nasimulan, no? At hindi natin nakikita yung progreso, yung pagunlad. At minsan nakakalungkot din ito sa for example sa isang tao, no? Kay Dan, no? sa atin ngayon ang mga kalalakihan. Pag ang isang kalalakihan, no, wala na siyang pangitain para sa kanyang pamilya, sabihin magtatrabaho siya, uwi siya ng bahay, di ba? Matapos yung kanyang trabaho, uupo, magkakape, manonood ng TV, no? Ang tanong, saan mo gustong dalahin yung pamilya mo? No? Ano yung pangitain mo for your family? Kasi dilagay ka ng Diyos, no, sa tahanan na yan para pangunaan ng iyong pamilya para dalahin sa pangitain ng Panginoon. Okay? Siguro kung bakit ito yung pangungusap ng Lord sa akin kasi it's Father's Day, you know? It's Father's Day. It's the Father. Ito yung mga tatay kasi ang leader, di ba? The fathers are leaders. Minsan ba naranasan nyo, natanong kayo ng asawa ninyo? Pero naranasan ko rin. Tapos tatanong sa akin ni Mami Chet, laban ang gusto mo? Tapos babalik ko sa kanya, ikaw laban ang gusto mo? Minsan yung tanong ng asawa natin, binabalik natin sa kanya, di ba? Nakuha na ako, mga tatay. Pero dapat pala, bilang leader, ikaw ang sasagot nun. Hindi mo ibabalik yung tanong doon sa asawa mo. Okay. Bakit? Kasi ikaw yung leader. Ikaw yung lalaki. Ikaw yung tagapanguna. Okay. So kailangan daw, meron tayong pangitain. We need to work for that vision to happen. So saan patungo ang iyong tahanan?
Saan patungo yung Eden? Kung saan natin naranasan yung presensya ng Panginoon. Sabihin, kung gusto mong maranasan ang presensya ng Panginoon sa tahanan mo, ikaw yung mangunguna. Diba? Ikaw yung mangunguna. Hindi mo pwedeng ipaubaya sa iba, kahit sa asawa mo, yung pagkilos ng Panginoon sa tahanan mo. Sabihin, kung gusto mo ang Panginoon na kumilos sa tahanan mo, gusto mo yung kaluwalhatian ng Panginoon sa tahanan mo, ikaw bilang isang lalaki, ikaw ang mag-aanyaya nun sa Diyos, di ba? Ikaw ang mangunguna para mangyari yon. Bakit? Kasi ikaw yung lalaki, ikaw yung unang pinagkatiwalaan. So si Eva ay idinagdag katuwang ni Adan. Katuwang, di ba? Pupunta tayo sa marriage marriage counseling. Katuwang. Isabihin, meron na munang pupuntahan si Adan, meron na siyang pangitain, meron na siyang gagawin, tapos ibinigay yung babae para maging katuwang niya, para mangyari yung pangitain na ibinigay ng Lord sa kanya. Yung po yung, ngayon yung, ganon yung pagiging katuwang. Okay? So, isabihin, ang bigat nung pangitain, ng paggawa, pagdadala, ng tahanan, ng Eden, ay nasa lalaki. Katuwang ang kanyang asawa. Okay? Katuwang ang kanyang asawa. Para nangingita yung mga asawang babae, Pero that is biblical, That is biblical. Ang lalaki talaga, ang binigyan ng katungkulan para maging tagapanguna. Para maging tagapanguna. At hindi natin yun pwedeng ibaba, kahit sa asawa nating babae. Pwede kayong magkatuwang, katuwang mo siya, pero pag tinanong anong plano, anong gagawin, pwede kayo nag-uusap, hindi ka naman diktador, di ba? Pero ikaw ang nagbibigay ng direksyon. Ikaw ang nagbibigay ng direksyon. Hindi pwedeng dalawa may hawak ng manubela, mababangga tayo. Tama? Mababangga tayo pag dalawa may hawak ng manubela. Meron na sa tabi mo na nagsasuggest, meron nangunguna. At lalong hindi pwede na magkaiba ang pupuntahan niyo kung sa isang sasakyan lang kayo nakasakay. Maraming tahanan, seemingly, parang maraming gustong puntahan. Hindi pwedeng magsama sa isang sasakyan ang dalawang tao na magkahiwalay ang destinasyon. Kailangan merong isang may hawak ng manubela at kailangan isa lang ang direksyon nyo. Or, yung iba, bumababa. Di ba? Umaalis. Kumihiwalay. Kaya nga doon pumapasok yung kaguluhan sa pamilya. Pag hindi na pareho ang destinasyon natin. So, mahirap yon. So, pag sinabi ng Diyos kay Yahweh, na pagyamanin natin yung Eden, ibig sabihin po nito, dalahin natin sa isang direksyon na nais ng Lord para sa atin, para sa ating tahanan. Then pangalawa, sabi niya, pangalagaan. Pangalagaan. So hindi mo lang dadalahin sa isang direksyon ang iyong tahanan, kundi pangangalagaan mo ito. Sabihin, ikaw bilang lalaki, ang may responsibilidad na ingatan ang iyong sambahayan. Ang iyong sambahayan. So, nasa lalaki ang pag-iingat ng kanyang sambahayan. So, kaya kapag matutulog na, ikaw yung bumabangon, di ba? Para tingnan kung nakasara ang mga pintuan, ang mga bintana, At kung aalis, bilang lalaki, di ba? Ikaw ang tumitiyak, na ang tahanan nyo ay ligtas, naiiwanan at ligtas na dadatnan. Bakit? Gawain nyo ng lalaki. At alam mo kung nasaan ang bawat miyembro ng pamilya mo. Alam mo kung nasaan si Mrs., alam mo kung nasaan ang iyong mga anak, Kasi tinitiyak mo, pinangangalagaan mo ang iyong sambahayan. Iniingatan mo ang sambahayan mo. So responsibilidad po yun ng lalaki. So, para sa mga tatay, siguro paalala. At kasama na rin ang lahat. Kasi ang layunin natin, di ba, sa buhay natin,
ay gawin ang bawat lugar, no, na maging Eden. Bawat dako, no, na maging Eden. So katulad ng ating church, no, gusto natin ito ay maging isang Eden, isang dako ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. So saan man tayo dalahin ng Panginoon, yun ang layunin natin. Layunin natin. So una sa mga kalalakihan, katuwang ang mga kababaihan, no, tulong-tulong upang ang bawat tahanan, bawat lugar, no, ay magiging tahanan natin ay maranasan natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, dapat daw ang isang lalaki, no, magmula sa boy, no, bata, dapat dumating siya sa manhood, no, yung pagiging lalaki. Mula sa pagiging bata sa pagiging lalaki. Marami hindi nakakarating. Marami hindi nakaka-transition. Ganon din naman sa mga kababaihan, di ba? Ang mga kababaihan dapat sa pagiging girl, maging lady. Maka-transition din kayo, no? Na magmula sa pagiging little girl, no? Magiging dalaga naman, no? Magmamature ka naman. No? So from a boy to a man, from a girl to a lady. Sa tahanan, no? Nangyayari yon. Sa tahanan yun nangyayari. Ang layunin ng tatay sa kanyang pangangalaga, no? Sa kanyang pamilya, no? Ay dalahin ang kanyang anak na lalaki sa pagiging ang kanyang anak na boy sa pagiging lalaki, ang kanyang anak na girl sa pagiging lady. And it is the mandate of the men to do that. It's the mandate of the men to do that. It requires a man to produce men. Kailangan po ng kalalakihan para magkaroon ng mga kalalakihan. Hindi po kababaihan ang gagawa ng kalalakihan. Ang binigay ng mandate ay sa kalalakihan. Kaya kailangan mo sa buhay mo ng isang tatay. Ng isang tatay. Na kung saan yung tatay na yon ang magsasabi sa iyo, "Uy, lalaki ka na. Lalaki ka na ngayon." Hindi ko alam kung ginawa po ito ng mga tatay natin. Pero sa akin, hindi ito nagawa ng tatay ko. Na kung saan, inilipat niya ako sa pagiging bata sa pagiging lalaki. Dapat ang tatay, no, ang isang gawain niya, ilipat yung anak niya sa pagiging bata, sa pagiging lalaki, sa pagiging batang babae, sa pagiging babae. No? Gawain niya ng tatay. It's the mandate of the men for the family to raise up, no, not only boys and girls, no, but raise up the men and women, no, in our family. And it will require a father to do that. No? So, of course, bakit hindi natin yung malimit nakikita? Kukunti kasi yung tatay na naranasan yon. Marami pong tatay na nanatiling bata. Kasi hindi niya naranasan, i-transition siya from a boy to a father. So that is why we need fathers in our lives, no, that can transition us, no, from a boy, no, to a man. From a boy to a man. It will require a man to transition a boy to a man. Look for those men. We need that. We need those men in our lives, no, that can transition us from a boy to a man. Regardless of our age, no, I see men who are in their 50s who are still boys. No? And I see women, no, who are already old, no, who are still girls. No? I mean, hindi tayo nag-grow. No, that's part of pagyamanin at pangalagaan, no, yung ating sambahayan. So those were my learnings, you know, as I also grow, you know, in my relationship to God, you know, and as a person, as a Christian. So that's why we need mentors, no, in our lives, no, that can help us grow. So enlarging our capacity, you know, paano mo i-enlarge yung capacity mo? So paano tayo mapagkakatiwalaan pa ng Lord ng Eden, no, na mas magandang Eden, mas malawak na Eden, no, sa buhay natin. Yun ang gusto ng Lord, di ba? Mapagkatiwalaan niya pa tayo. Pero paano natin i-enlarge yung ating capacity? So, ano ba yung capacity?
Capacity. So capacity, ayon kay Merriam-Webster sa dictionary, sabi niya, capacity is the potential or suitability for holding, storing, or accommodating. It is the potential, yung kakayahan na makapag-ingat ka, makapangalaga ka, makapagdala ka. That is your capacity. Tapos, another meaning, sabi niya, the maximum amount or number that can be contained or accommodated. It's the maximum amount or number that can be contained or accommodated. Sabihin, yung pag sinabi natin capacity, merong limit, merong kang kakayahan. Hanggang saan yung kakayanan mo? Hanggang ilan yung kaya mo na ingatan, pangalagaan. Yun yung capacity. Meron bawat isa sa atin, meron tayong taglay-taglay na kapasidad, na capacity sa buhay natin. Kung nasan ka ngayon, yun po ang itsura ng capacity natin. Yun ang kakayahan na meron tayo. Kung anong klase ng buhay meron tayo ngayon, anong klase ng tahanan meron tayo, anong trabaho meron tayo ngayon, hanap buhay na meron tayo, estado sa buhay, yun ho'y bahagi ng kakayahan natin. Bahagi ng capacity natin. Now, para palakihin mo ang capacity mo, yung kakayahan mo, nagsisimula ito sa loob. Sa loob muna. Kasi minsan, hinahanap natin yung paglaki ng kakayahan natin sa labas. Gusto natin agad, mayaman tayo, di ba? Gusto natin agad, magandang bahay. Gusto natin agad, di ba, mag-enjoy ng buhay. Pero ang capacity ay nagsisimula sa loob. Inner capacity. You need to build first your inner capacity. So, build your inner capacity first before the outward result. Sabihin, pag walang pag-unlad sa loob ng kakayahan, then walang pag-unlad sa labas. Kasi ang pag-unlad ay nagsisimula sa loob. Yung kakayahan mo ay nagsisimula sa loob mo. Kaya, yun yung nais natin. Palakasin, palakihin yung kakayahan natin, yung capacity natin. Gusto nyo ba doon? Sabi, kung nasan ka ngayon, ibig sabihin, pag pinaunlad mo yung kakayahan mo, magbubunga ito ng magandang bagay sa buhay mo. Halimbawa, sa atin sa church, nabanggit ko nung nakarang anniversary, from Vision 300 to Vision 500. From 300 to 500. Pero paano yun mangyayari? So it means na before we can see the 500 people, which is outside, we need to enlarge first our capacity inside. Bago yung 500, we need to improve first our capacity inside. Meron ba tayong kakayahan para mapagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng mas marami pa? So sa simula ka, nagsisimula. Sa loob ka, nagsisimula. Now, what we mean by enlarged capacity, the bigger the container, the bigger the content. You are the container. If we will enlarge your container, if you will enlarge yourself, then the content will also enlarge. Enlarging first the container before the content. So, if that is the case, even all of us has a potential to enlarge our capacity, to have bigger content. Why? Because to have a bigger content, all you have to do is to enlarge your capacity. If you're looking for a better life, it means that you need to enlarge first your capacity so that you can have a better life, a better future. So, walang magic doon. Sabihin, hindi po pwede na nangangarap ka ng magandang buhay sa hinaharap, pero hindi mo inaayos ang buhay mo. Hindi maaari yun. Kasi para magkaroon ka ng magandang buhay sa hinaharap, then you need to enlarge your capacity so that you can have an enlarged content. Kaya mo, anong kakayanin mo. Now, ano yung mga hindrances? Siguro dito na ako magtatapos. Next week, tuloy natin. Paano natin enlarge yung capacity natin? Pero let's notice first the hindrances. Bakit ang isang tao, hindi niya ma-enlarge, hindi niya mapalaki yung kakayahan niya?
na nagiging resulta na hindi niya maranasan yung mas magandang buhay, no, na nais ng Panginoon para sa kanya. Ito po yung napansin ko. No? Unang-una, hindi natin nakikita ang kahalagahan ng paglagong personal. Maraming tao, hindi natin nakikita ang kahalagahan ng paglagong personal. Sabihin, hindi natin ito binibigyang pansin, no? Ang paglagong personal. Para bang inaanod tayo sa araw-araw ng buhay natin, sa mga ginagawa natin, no? Sa araw-araw, no? Pero hindi intensyon natin na lumago, no? Sa araw-araw ng buhay natin. Sabihin, maaari kang dalahin sa araw-araw ng mga activity mo, di ba, na palaging ganon, parehong pinanonood sa TV, palaging pareho ang pinapakinggan, araw-araw yun na lagi ang ginagawa mo, ibig sabihin nun, walang idadagdag sa personal na paglago mo. Kaya marami, kaya hindi na-enlarge yung capacity kasi hindi nila nakikita yung kahalagahan ng paglagong personal. Kinakuha niyo po ba ako? Sabihin, kung nakikita mo ang kahalagahan ng paglagong personal, sabihin, gagawa ka ng mga bagay, di ba, na magdudulot sa iyo ng karagdagang paglago sa buhay mo. Karagdagan. No? Kasi nakita mo na yung kahalagahan. So pag-usapan natin yung next week. Ano? Then pangalawang hadlang, no? Hindi natin alam kung paano tamang tumugon sa mga hamon ng buhay. Not rightly responding to pressures or challenges. No? Ito yung nakita ko. Hindi tayo sanay na pag may hamon sa buhay natin, kung paano ito haharapin. No? Yung mga problema, pagsubok, di ba, na dumarating sa buhay natin. Minsan, hindi tama yung pagtugon natin. Marami sa mga pressure, no, sa buhay natin, iniiwasan natin sa halip na magdulot ng paglago sa atin. Maraming problema, tinatakbuhan natin sa halip na makita natin na matututo tayo sa problema na yon. Hindi natin alam kung paano harapin yung mga pressure sa buhay. Hindi ko naman gustong i-highlight, no? Pero ang sabi nila, lalo na yung henerasyon ngayon. No? Yung bagong henerasyon ngayon. Hindi natin alam paano i-handle yung pressures, no, sa buhay natin. Para gamitin yun ng Lord para palaguin tayo, palakasin tayo, no, sa ating kakayahan. You know, pressures, no, kailangan natin, enough pressures, no, para sa ganon, matuto tayo at ma-develop tayo. No, kung lalagay ka sa buhay ng mga coaches, di ba, ng mga mentors, bibigyan ka niyan ng mga pagsusulit, no, o ng mga pagsasanay, no, para harapin mo, para ipasa mo, no, para sa gayon, ma-develop ka. Di ba? Sabi, there must be enough pressure. Hindi ka uunlad, hindi ka gagaling, no, kung walang magbibigay sa iyo ng mga pagsubok, no, mga hamon, no, para ikaw ay gumaling, no, para umunlad ang buhay mo. Wala pong ipinanganak na mahusay na. Mahusay na. Kahit yung mga gifted, kailangan din nilang magtiyaga para i-harness yung kanilang gift. Alam niyo po yung giftedness, no, is an advantage, no? If you have a gift. Pero kung hindi mo alam kung paano i-handle yung gift, kung paano humarap sa mga pressures para magamit yung gift mo, then you will not succeed also in life. For example, if you have a gift for singing, di ba? So, what do you need? You need to practice, no, your songs, no? Not only that, memorize the songs, no? Ano pa, isa puso, di ba? May mga umaawit na wala sa puso. So, tapos, kailangan humarap ka sa maraming tao, no? Para ipakita yung kakayahan mo na umawit. No? Kung hindi mo gagawin yon, you will give in to pressure. Ay, okay lang, magaling naman akong kumanta. No? Pero akin na lang, sa bahay na lang, sa CR na lang. No?
See, although you are gifted, pero hindi mo alam paano harapin yung pressure, then you will not expand. No? Hindi mo maranasan, no, yung paglago mo pa, no, yung capacity mo. No? Nakuha niyo po ako? So enlarging your capacity, one of the hindrances, no, is we don't know how to handle pressures in our lives. No? Pag binabasa tayo ng libro, no, ng isang chapter, no, hindi na natin kayang tapusin, no, yung isang chapter. Sa loob ng isang linggo, hindi natin kaya. I mean, we don't know how to handle those pressures. No? Ako po, once I sit down and I start reading my Bible, maraming distractions sa labas. Yeah? Pero I see to it that I sit down, I read the Bible, I finish, no, my 3 chapters. So, you need to decide. No? Kailangan alam mo paano harapin, no, yung mga pressure, no, sa paligid mo. And then lastly, one of the hindrances, no, na nakita ko pa, yung na-discuss ko kanina, vision, lack of vision. Walang pakitain. No? Pag wala ka ng pakitain, wala ka ng pupuntahan. Diba? Wala nang paglago, wala nang pagunlad. No? Wala nang pagdagdag. No? So pag nanatili ka na lang, kung nasan ka ngayon, wala ka nang pakitain, then hanggang dyan ka na lang. Di ba? Kasi yung vision ang magdadala sa iyo, no, sa direksyon na nais ng Panginoon para sa buhay mo. Now, if you don't have any vision for your life, for your family, then tapos na. Di ba? Tapos na. So, ito yung isang problema, na kawalan ng pangitain sa buhay. Kaya maraming mga kabataan, ang kitid ng kanilang pananaw, no? Ang iksi ng pananaw nila, no? Ang iksi ng pangitain nila. No? Kasi nakikita lang nila yung panandalian, no? Na magiging maginhawa, magiging masaya. Hindi nila nakikita, di ba, na pag napagtagumpayan nila ito, nagawa nila ito, no? Nakatapos sila ng pag-aaral. No? You know, every stage in life, may pressure palagi. Huwag niyong tingnan yung mga matatanda na, uy, ang sarap naman nila, hindi na sila pumapasok. Ganun ako nung estudyante ako eh. Na sana tapos na ako mag-aral para, alam niyo yung mga nakatapos ng pag-aaral nung narating natin, di ba? Anong iniisip natin? Sana estudyante uli ako. Kasi may baon, wala kayo iniisip, papasok ka lang sa eskwela, mag-aaral ka lang. Yeah? Ngayon, anong iniisip mo? Kumita ng pera, bubuhayin ng pamilya mo, di ba? Marami. Bawat stages po, meron pong challenges talaga. No? Pero sa kapatungo, ano ang vision mo? Yeah? Ano ang binigay ng Lord na pangitain para sa'yo? So I think these are the hindrances. No? Bakit marami po sa atin, hindi natin naranasan yung pag-enlarge ng capacity natin. So, ang tanong, gusto mo bang i-enlarge yung capacity mo? Gusto mo bang palakihin, ano, yung kakayahan mo bilang isang tao? So, kung babalik kayo sa susunod na linggo, pag-usapan po natin kung paano. Wala na akong oras. No? How to enlarge your capacity. Meron po akong 4 na nakita sa Biblia, no, na makakatulong sa atin para natin i-enlarge yung capacity natin. Pero siguro, una muna, let's settle first. No? Our vision must be clear. No? Gusto natin kung ano yung magandang plano ng Panginoon para sa buhay natin, para sa pamilya natin. No? Hindi tayo humihinto kung nasaan tayo ngayon. Hindi naman tayo nagsisisihan, di ba? Hindi naman tayo nag-aaway, no? Kung nasaan tayo ngayon. Ang kailangan natin tulong-tulong, di ba, na pag-unlad, tulong-tulong, no? Na pagsisikap, para mapaunlad yung kakayahan natin. No? Doon tayo magsisimula sa loob, hindi sa kapitbahay. No? Hindi sa kaibigan mo. No? Hindi sa ibang tao. Magsisimula ka sa iyo, magsisimula ka sa pamilya mo, na magkaroon ka ng pangitain, no? Na nais ng Lord, no? Para sa iyo. Kasi pinagkatiwala ng Panginoon, ang lahat na meron tayo ay galing sa ating Panginoon. At gusto ng Lord, pagyamanin, paunlarin ang lahat ng meron tayo. Amen? So, ito po yung magiging tema po natin sa susunod na ilang pong mga linggo. Sige, tumayo po tayo lahat. Tayo po ay manalangin.
Mari, kaya natin tindan po ngayong umaga, Lord, pakita mo sa akin, ano ba yung mga humahadlang sa paglago ko? Sa paglago ko. Ano ba yung mga humahadlang, Lord? Tulungan niyo po ako na harapin ito, sagutin ito, mapagtagumpayan ito. Ano po yung mga humahadlang sa aking paglago? Sige po, pwede natin tanongin ng Panginoon sa oras na ito, sandaling, kausapin po natin siya. Ipakita ng Panginoon sa inyo, ano ba yung mga hadlang? Maring wala sa mga nabanggit ko, pero may mga karanasan ka ngayon na pumipigil sa iyo, nagpapahinto sa iyo, sa iyong paglago. Maring ipakita yun ng Panginoon sa iyo sa mga oras na ito. Ama, napakaganda po ng plano ninyo sa bawat isa sa amin. Ayaw nyo, Panginoon, na kami maging talunan, maging mahina, maging mahirap, Lord, ang aming mga buhay. Napakaganda, Lord, ang iyong plano sa amin bilang aming Ama, bilang aming mabuting Ama. Ama, tulungan niyo po kami matukoy ang mga bagay na umahadlang na nagiging dahilan na hindi matupad yung magandang plano niyo sa buhay po namin. Ama, pakita niyo ito sa iyong anak, Lord. Tulungan mo siya, Ama, na mapagtagumpayan ito, harapin ito, Lord, at makita niya, Panginoon, ang pinagdadalan mo sa kanya, ang magandang lugar na nais mo para sa kanya, Lord, sa kanyang buhay, sa kanyang sambahayan, sa kanyang kinabukasan. Lord, makita niya po yung Eden na nais niyo para sa iyong anak, Panginoon. Maalis ang mga hadlang na ito, Lord, at sama-sama, tulong-tulong, Ama, kami po ay makapagpatuloy upang maranasan ang pinakamagandang buhay na nais niyo po para sa amin na po mga anak. Ama, salamat po. Patuloy niyong ihanda ang aming mga puso, Lord God, mabago, tumanggap, upang sa gayon, Panginoon, mapalago pa po namin, Lord, ang aming mga kakayanan, ang aming mga kaloob, ang aming buhay, Panginoon, para sa iyo. Kaya salamat po, Ama. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Salamat sa iyong paalala po sa amin. Ama, sa iyo po mga salita. Purihin ka nga po. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.